The Bible says in the book of Luke chapter 4, verse 18 up to 19, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord." Our God is Jesus. He's the anointed one, the miracle-working God. Amen? Praise the Lord. You may be seated, please. Praise the Lord. Good morning. Kaliwat kanan, sabi mo, good morning. Sabi mo sa kanya, I'm glad you are here. Amen. Praise the Lord. At meron na po tayong, we are now allowed to gather at least 30% ng ating pong seating capacity. So, yes, praise the Lord. God is really good. God is really good. Sino pong na-excite na talagang siya ay excited na mag-worship kay Lord? Amen. Sa totoo lang, ang mga tunay na pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos ay laging excited na luwalatiin ang Panginoon. At hindi sila pwede o papayag na hindi sila makapananambahan. Imagine na lockdown ang napakarami pong mga 60 years old and above. 20 years old pababa. Instead na nagpupuri sa Panginoon ay nasa bahay lang at nasa bakuran lang sila. But praise be the name of the Lord. Dahil ngayon ay ginamit po muli ang ating pong presidente na, hey, luwagan na natin. At naniniwala po ako, the more we seek God's kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto us. The more we worship the Lord, the more you'll be protected from all kinds of evil, especially anumang sinasabi nilang COVID-19 or pandemic. Napansin ninyo, hindi na natin napag-uusapan ng tarangkaso ngayon? Napansin ba ninyo na hindi na po pinag-uusapan ng pneumonia? Lahat ay COVID na? Because they changed those name now into COVID-19. But anyways, whatever it is, anumang sakit karamdaman yan, kung ang cancer ay pinapagaling ni Lord, kung yung mga iba't ibang uri ng sakit, especially yung mga sakit sa puso, inaayos ni Lord, ay yung pa kayang COVID na yan. Kaya, relax, you are always secured because you are in the mighty hands of the living God. Amen? Praise the Lord. Noong nakarampong Sunday, ay ang dami pong umuwi o pinauwi ng mga guards natin dahil po sa napuno na po tayo. Kaya nahingi po kami ng pasensya doon sa mga kapatid natin na napauwi. Paano naman, dumating naman kayo huli na. Kaya hindi na rin kayo napapasok. Pero ngayon, we can accommodate more. And by next Sunday, ay plano na po natin na magkaroon na po tayo ng 2 service. And we will start at 8 o'clock up to 10. At yung isa naman po ay 11 to 1. Mahirap yan, nakabusal ang mga mukha natin. Ang ating mga bibig, hindi ko makita ang mga reaction ninyo. Okay, sino po talaga ang gusto ng 8 o'clock hanggang 10 o'clock? Ay, ang dami. Yung iba naman, gusto ng 11 to 1. Wala. Ano pa gusto na talaga iba? Parang gusto nyo lagi, 9 to 11. Okay, kailangan po natin gawin yon dahil po sa sitwasyon natin. But anyways, wag po kayong mag-alala. The same po ang message. Ako pa rin po magtuturo ng 8 to 10 and 11 to 1 naman. Kaya wag po kayong mag-alala. Alright, so ngayon ang ating pong pag-uusapan ay ang the beauty of compassion. Pero tanungin ko lang sandali, sino ang mga first time na ngayon lang po nakarating dito? Siyempre first time at ngayon lang.
Pwede mo pakita sa mga kamay ng mga ngayon na nakarating dito. Yes, welcome, welcome, welcome po, welcome, welcome to the family of God. Welcome to the J1 Church. Ito po ay non-sectarian full gospel Christian ministry. Hindi pinag-uusapan dito ang religion because religion cannot save. Hindi pinag-uusapan dito kung anong kinagisnan mo, kundi ang pinag-uusapan dito ay ang salita ng Diyos. Walang labis, walang kulang. Kaya wag po kayong iisip na makikipagdebate ho dito dahil di po namin kayo papansinin. Wala hong debate ho dito. Ang tuturo lang namin sa inyo ay ang kaligtasan, kung ano ang pag-ibig ng Diyos at kung paano siya nagbibigay ng pagpapala sa lahat ng mga inuuna ang kanyang kaharian at ang kanyang pong katwiran. Kaya relax lang po kayo. Alright. So ngayon natin pag-usapan ng the beauty of compassion. Sino po dito ang mayroon pong habag sa puso? Kunti lang. Sino po dito mayroon po talagang habag sa puso? Sino po dito ang maawain? Ayan. Kapag kayo po ay walang awa, ang sasabihin ng mga tao, wala kang puso. Sama na ugali mo. Yan namang maririnig mo sa mga ganong walang habag sa kanilang mga kapwa. Pero sa J1 people ay talagang mahabagin po tayo. I believe that. But of course, we need to understand this clearly. Nang sa gayon ay alam natin, saan ba sa Bible ang pagiging compassionate dapat ng tao? At bakit mayroong salitang compassion? Di ba? Okay, so let us open our Bible now in the book of ang Colossians chapter 3 verse 12. Let's read it. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion. Idamit ninyo sa inyong mga buhay ang pagiging mahabagin, kindness, yes, pagiging mapagbigay, humility, mapagpakumbaba, gentleness, yes, and patience. Ito daw po ang kailangan makita sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ang mga tao ay tumitingin sa panlabas. Ang mga tao ay ginigauge nila ang katatayuan ng isang tao ayon sa kanilang action, sa kanilang pananalita, maging sa kanila po mga araw-araw na pamumuhay. Now, being a Christian, being a born-again Christian, by the way, born-again po dito ang pinag-uusapan din. Okay. Kung paano sinabi ni Apostol Pablo, na kailangan na isang tao ay idamit sa kanya o makita sa kanya ang matinding kahabagan, kasi diyan tayo magpo-focus . It is because the number one compassionate person, I will use the word person, is no other than God. Sa ating pong panahon, sa ating pong paligid sa ngayon, ang dami po'y naawa na rin sa kanilang kapwa. Ang iba naman po ay walang kaawa-awa. Ang iba naman ay hindi alam kung paano nila tulungan din ang iba. Mayroong gustong tulungan o tumulong pero hindi naman makatulong dahil wala naman po sa kakayahan. May mga tao din naman na tinulungan mo na ay hindi naman nila ito ina-acknowledge o kaya ang tawag po doon walang utang na loob. Iba't iba ang character ng tao. But we believe that we are concerned. Kaya ang question ngayon do we have concern towards other people? Meron ba tayong pakialam sa buhay ng iba? Meron ba tayong pagnanais na makatulong sa iba? Do we still have the compassionate of Christ? Alam nyo,
Nagtuturo ng compassion si Lord sapagkat He is the compassionate God. I remember in the book of Mark, one time, lumapit po si isang ketongin. Doon sa Mark chapter 1 verse 40 to 41. Isang ketongin ang lumapit kay Jesus nang sabi niya, Lord, kung nais mo, pagalingin niyo po ako. Kung gusto ninyo, pagalingin niyo po ako. Alam niyo naman po siguro, ang ketongin, mabaho, hindi pa pwedeng lapitan, dahil kapag mayroon pong may ketong, ang utos sa kanila ng gobyerno, ng nasa medical, sisigaw sila ng ganito, marumi, marumi, wag lalapit. Yan po ang itinuro po sa kanila. Wag lalapit, marumi. At this person na may ketong, in a distance, ang sabi niya, Lord, kung gusto po ninyo, kaya niyo po akong pagalingin. And Jesus moved with compassion. Sabi niya dyan, move with compassion. Jesus reached out His hand and touched him and said, I am willing, He said. Be healed. And instantly, yung may ketong na yon ay gumaling. Alam nyo, may mga taong nakakadiri, pero hindi ko sinasabi sa inyo na yakapin ninyo. May mga taong grasa, hindi ko rin sinasabi sa inyong yakapin ninyo sila. Tulad po ng mga may sakit, hindi ko sinasabing, di mahal na mahal kita at lalangapin mo kung may TB siya. Hindi yun ang pinag-uusapan dito. Yung compassionate ni Lord, ang siyang nagpagaling sa tao. Yun lang sabihin mo, I'm willing, yung word na willing po doon, nagpasaya na kaagad yan sa buhay ng isang tao. Nagbigay kaagad ng panibagong pag-asa sa kanyang buhay. Kaya't nung sinabi niya, I'm willing, then He touched this person and immediately got healed. I'm telling these things to you sapagkat ang compassion na mayroon ka, you are willing to help the person who are in need. Bakit kayo na born again? Someone prayed for you. Bakit kayo nakakilala kay Lord? Someone touched your heart by sharing the words of God. Bakit kayo ngayon lumalago sa inyong pananampalataya? Someone touched by the Lord, may compassion sila para i-share sa inyo ang mabuting balita at turuan kayo para kayo lumago sa inyong mga pananampalataya. Compassion. At nakita ko rin dito, pangalawa na nakita kong halimbawa dito, ay yung pong si Jesus. Sabi ng Matthew chapter 19, verse 13 to 15, umiiyak yung mismong mother sapagkat ang kanya pong anak, by the way, mas nauna yung example ko ito, but anyways, I'm gonna continue this. Isa pong mother na ang kanya pong anak ay ililibing, ay nag-iisa yung kanyang anak. Jesus moved with compassion, pinahinto niya ang procession, and tinouch niya ang coffin at ang sabi niya, binata, bangon. Immediately, nabuhay na muli ang binata at ibinigay sa kanyang mother. Ang point ko doon, if you are compassionate, that is the very heart of God that is in you, then that compassion will produce miracles. Magkakaroon ng miracles. At dito naman yung isang binasa ko dyan na verse na hindi ko pa binigay kong verse sa inyo, lumapit ang mga magulang at inilapit ang kanila pong anak kay Jesus. Then the disciples said, hey, huwag niyong istorbuhin ang Panginoon. Huwag niyong istorbuhin. Huwag niyong ilalapit ang mga bata. But Jesus rebuked His disciples because He was moved with compassion. Ang sabi niya, don't hinder these children to come to me,
For the kingdom of God belongs to such as this. Mga minamahal, Jesus blessed these children. Jesus blessed these children kasi alam niya na ang mga batang ito ay nangangailangan ng patnubay ng Diyos. I remember yung sinasabi ng Book of Proverbs 22 verse 6, train up a child the way they should go, and when they grow up, they will not depart from it. Ituro mo sa bata ang dapat niyang lakaran upang sa kanyang paglaki, hindi niya ito malilimutan. Guys, ang kailangan ngayon ay yung pong compassion mo sa kapwa mo, sa anak mo, ibigay mo ang tama na pagtuturo sa mga ito nang sa kanilang paglaki, hindi nila ito malilimutan. So when Jesus Christ touched these little children, He blessed them because ang mga bata na hindi po pinatnubayan at binless ng Lord yan, mapapariwala ang buhay, mapapariwara ang kanilang mga buhay. He was moved with compassion. Ito po yung mga ilustrasyon na ating makikita na bilang mga mananampalataya ng Panginoon, you have that kind of heart. Huwag mong mumurahin, huwag mong pagagalitan, huwag mong sisipain ang sinumang bata, especially ang iyong anak. Move with compassion, mold them. As well, huwag mo din sasaktan ang ibang tao na nangangailangan ng tulong mo. Move with compassion. I was invited by a friend, sabi sa akin, pwede po ba ipag-pray po ninyo yung mahal ko sa buhay na nandoon po sa hospital? Ang sabi ko, sige. Alam nyo, tinanong ko, ano bang sakit po niya? Ano po? TB? Oh. Black and white or colored? Sabi niya kasi, malala na raw kasi, di colored na. Ibig sabihin pag colored na may lumalabas na dugo, di po ba? Okay, anyways, so I went to that person and prayed. Praise God! Pinalaya ng Panginoon. Pinagaling ng Lord. Why? Because of that compassion that I felt to pray for that person. And one time naman, sabi po, isa namang may sakit na nasa hospital, sabi ng kanya pong asawa sa akin, ipag-pray niyo naman yung mister ko. Bakit? May sakit po sa liver. Sabi ko, anong problema yung sa liver? Liver cirrhosis po. Ibig sabihin, natutunaw ang kanyang atay. Sabi ko, sige. Pagpunta ko doon, naku, yung umaating pala sa ating church, pero paminsan-minsan lang. Sabi ko, paano ka nang nagkaganyan? Sabi po ng doktor kasi, nakuha ko lang po itong liver cirrhosis na to dahil sa pag-iinom ko ng alak. Sabi ko, ayan, yan ang bunga ng pag-iinom mo ng alak. Hindi ka pa nag-aalmusal, gin na kaagad ang iyong iniinom. Yan. Hinebra San Miguel. Di ba yung Hinebra San Miguel ay ang tatak niya ay si Miguel na kaganon kay Satanas? Alam niyo, pag tinoob niyo ho yun, si Satanas ang nakaganon kay San Miguel. Talo. Kaya feelings ng mga mayanginom, sila si Miguel. Hindi ho, talo kayo pag uminom na ho kayo. Ang nakakubabaw ay si Satanas. But anyways, sabi ko, sige, pagpipre kita. Dahil sabi, pagpre mo ako, Bishop, dahil talaga, maglilingkod ako kay Lord. Maglilingkod na raw kay Lord. Pinagpre ko. I was moved with compassion. Kinas out ko ang espiritu ng liver cirrhosis at sabi ko, Lord, binubuo ko in Jesus' name ang kanyang atay. Aba, nagulat ang doktor, kinaumagahan, nabuo ang atay. Instantly healed. Pinalabas sa ospital. Iniintay ko po yung tao na yun na maglingkod kay Lord.
hindi ho naglingkod. For 3 years, hindi naglingkod. After 3 years, pinatawag uli ako. At nasa ospital uli. Sabi ko, bakit ka nandiyan dyan sa ospital? Yung atay ko ho, na nabuo, natutunaw ho ulit. Maglilingkod na po ako talaga. That time, siya po ay 55 years old nung una kong pinag-pray. Nung susunod kong ipag-pray, 58 years old na. Sabi ko, Lord, maglilingkod po talaga ito sa iyo. Kahabagan mo siya. Kinas-out ko muli ang espiritu ng liver cirrhosis. Nagulat ang doktor, nabuo ulit. Dahil sabi niya, maglilingkod na raw. Sabi ko, Lord, salamat. Pinatutunayan mo lang, ang habag mo ay nakikreate ng major miracle sa mga tao. Praise God. At hindi ho uli naglingkod. Hindi uli naglingkod. Hindi umatin sa church. After 2 years, nakasakit uli. 60 years old na po siya. Sabi niya, alam niyo po, inaamin ko po, ang dami ko po talagang pagkukulang. Nanghako po akong maglilingkod ako kay Lord, pero patuloy po akong namumuhay sa kasalanan, nagiinom ng alak. Promise po talaga, Bishop. Promise. Maglilingkod na ako talaga. Sabi ko sa kanya, nung ikay bata-bata pa, pinagaling ka ng Lord, nangako ka maglilingkod, hindi ka naman naglingkod. 2 beses mong sinabi sa akin yon. Tapos ngayon, senior citizen ka na? Sabi mo maglilingkod ka kay Lord? Sabi ko sa kanya, magsisi ka na. Bakit po, Bishop? Magsisi ka na. At ipapanalangin kita. Ano ang prayer po ninyo? Papanalangin kong kunin ka na ni Lord. Kunin ka ni Lord. Sabi niyo, wag naman po. Hindi, magsisi ka na, bilisan mo. Pinag-pray ko siya, Lord, kunin mo. Talagang pinag-pray kong kunin siya. After 2 days, patay. Bakit? Niloko niya si Lord Nangako na maglilingkod pagkatapos noon. Hindi. Tapos nung senior citizen na, saka maglilingkod, hindi ko na tinatanggap ang mga taong nag-senior citizen na tapos maglilingkod, papupuntahin ko sa bundok. Hindi na. Kaya sabi ko, Lord, kunin mo na. Sabi mo sa iyong katabi, hala ka. Guys, tandaan po ninyo ito. Move with compassion. Because of compassion ni Lord, pinagaling niya ang ketongin. Because of His compassion, doon sa mga bata, pinagpray niya, pinagpala ang mga bata pong iyon. I tell you, yung number 3 po dyan, Jesus was moved with compassion for them because they were children. Yung isang pinagpray ni Lord, binlessed, nabuhay na mamuli. Ang pinupoint ko ngayon sa inyo dito, mga minamahal, hindi lang si Lord ang may compassion. Siyang nananahan sa buhay ninyo. That's why ikaw din ay mayroong character na katulad ng Panginoon. You will always move with compassion to bless other people. Alam nyo, tulad po nito ngayon, nagtutumutulong po tayo maski papano dahil sa pandemic. Naalala po natin ang mga taong isang kahig walang tuka. No. Isang kahig, isang tuka. Okay, alam nyo, tumutulong po tayo sa kanila maski papano. Every month, nagbibigay po tayo ng ayuda worth 400 pesos doon sa mga ibang mga kapitbahay natin dito, hanggang doon sa tramo, hanggang doon sa kumintang, hanggang doon sa Balagtas. Tayo po'y nakatatlong sets na ho ng 300 families. And this coming November,
7, magbibigay tayo muli sa 300 pamilya. Alam niyo mga minamahal, ito po ay kung titignan natin malaking pera. Pero naniniwala po ako na ang Diyos ay naglagay sa ating puso ng isang pusong mahabagin na abutin maski papano, pamatid-uhaw man lang. Ito isang malaking bagay sa kanila na at malalaman nila at maintindihan nila ang Diyos natin pinaglilingkuran ay mahabagin Diyos. Oo, maliit siya, pero yung salita ng Diyos na kanilang naririnig sa lugar na ito, ito'y nagpapasigla ng kanila po mga buhay. Move with compassion. Kung tatanungin ko kayo ngayon, meron ka bang compassionate heart? Meron ka bang ganong klase ng puso na naipapanalangin ang mga tao o ang pinapagpray mo lamang ay ang sarili mo? Do you give time to pray for other people? Naalala ko tuloy isa nating kapatid na colonel. Ang sabi niya sa akin, actually nga po, yung tao pong yung matanda na, sinusuportahan ko pa rin bagamat mali ang tinuro niya sa akin. Kasi albularyo ho yun. E ngayon ginagawa niya, lagi niyang tinutulungan. Abi, naaboso na siya. Pero sabi niya, matanda na rin naman, hindi na bale. Binigyan ako ng anting-anting, hindi pala obra. Si Lord lang pala ang aking patnubay at kapangyarihan. Kaya hindi ako, sabi niya, kaya sinuko niya kaagad yung kanyang anting-anting, kaya ako tinanong. Sabi niya, itutuloy ko pa po ba, Bishop, yung pagsuporta ko? Ituloy mo na dahil matanda na rin naman. Move with compassion. Guys, ano ngayon ang kaya mong itulong sa tao? Eh kung wala ako Bishop Part, ano may tutulong mo? You can pray for them. Your prayer works. Pero kung meron ka, tumulong ka. Sabi ko nga noong nakaraang linggo, kausap ko po yung mga kapatid natin na matitindi ng kanilang businesses, billions of dollars. Alam niyo guys, nag-uusap na kami, what is money? Ano man ang millions mayroon ka, pag nakakain ka ng isang McBurger, kumain ka ng isang steak worth 250 o 2,500, hindi ka na uulit ng another steaks para kumain sa oras din yun. Hindi na kaya. Ang ibig kong sabihin ngayon, ano man ang yaman natin, may hangganan ang ating pong ilalagay sa tiyan. Ano man din ang dami ng pera natin, may hangganan din po ang lalagyan natin ng mga dekorasyon sa bahay. Ano man din ang laki ng ating pong garahe, may hangganan din ang mga yan para punuin ng sasakyan. Ano man din ang dami ng ating pong pera, hindi mo rin yan kailanman mauubos. Ngunit, ang magpapasaya lang sa buhay mo pag may compassion ka, ay yung taong nagpasalamat dahil natulungan mo. Alam niyo ba na one time, hindi lang one time, maraming beses, ngunit yung isang tao na nakita ko nakakariton, nagtutulak ng kariton. Nakasakay yung isang babae doon sa loob ng kariton. Yung pala, kaya isinakay niya po yung asawa niya, hindi nakakalakad. Namumulot ng basura. Sabi ng Lord sa akin, balikan mo. So ako'y nag-U-turn at sinabayan ko, sabi ng Lord sa akin, bigyan mo ng pera. So binaba ko ang aking pong window at inabutan ko siya. Pagkabot ko sa kanya, sabi niya, bigla nagsalita yung tao, sabi niya, Sir, maski hindi pa po kayo humihingi, bibigyan po na kayo kaagad ng Panginoon. Sabi niya, pagpapalain kayo ng Diyos na higit pa sa inyo po inaasahan. Pero po ninyo, yung tao nagsalita ho ng ganun sa akin, ako'y tuwang-tuwa. Ay bakit? Alam ko, life and death is in the power of your tongue.
Kapag nagsalita ka ng maganda sa kapwa mo at tinanggap ito, yun ay mangyayari. At kapag ang tao'y masayang-masaya na nagsasalita sa iyo, lahat ng sasabihin nun mangyayari. Kaya kapag kayo'y may compassionate heart, yung mga taong natulungan mo, nagpapasalamat po yun, sasabihin, Lord, pagpalain niyo pa po sila ng gusto. Maniwala po kayo, ang mga JA1 people, noon nagsimula po tayo, pinagtatawanan ang sabi ng maraming mga tao, mga samahan lang ng mga born again, samahan lang ng mga mahihirap. Biro nyo, inaapi tayo. Samahan ng mga born again na yan, samahan lang ng mga mahihirap. Nag-echo hanggang langit. Pero alam niyo mga minamahal, tumugon ang Diyos dahil kapag may inaapi, naabag ang Diyos sa mga inaapi. Tumugon ngayon ang Lord. Anong sabi ni Lord? Yan ang akala nyo. Kita nyo, nag-e-echo? Kaya sabi ni Lord, patutunayan ko sa inyo. Aba, pinatunayan ni Lord. Yung mga members natin na hindi po nakasapatos pagpupunta sa church, sa tingin ng maraming mga tao, mahirap, nagnegosyo po sila. Ang prayer ko naman, every day, payamanin mo po ang mga anak ng Diyos, payamanin mo po ang mga JA1 people, pasaganahin mo ang kanilang mga buhay. Every day po yon, and praise the Lord, na-surprise po sila, nakapagpatayo tayo ng ganito pong church. Ang daming mga sasakyan, pag nahuli ka, doon ka na sa water district, magpapark. Mga minamahal, nabaliktad ang confession. Anong sinasabi ng mga tao? Samahan ng mga born again naman na yun, samahan lamang ng mga mayayaman. Sino yon? Kanino yon? Maniwala ho kayo. Ang Diyos ay hindi papayag na hindi mag-prosper ang mga tao na umaasa sa Kanya. At alam niyo ba kung ano ang purpose po niyan? Ang purpose po niyan, kaya ka pasasaganain para makatulong ka sa iba. Yes, that's the purpose. Believe me, ang sarap tumulong. Amen? Kaya ito nga mga nakaraang mga buwan sa ayuda, ang dami, mga taga Mindanao, mag-uusap po kami. Yung situation nila, wala kang magawa kundi, Lord, i-bless mo po sila. Then we send money. We help them. Maski pa paano. At yan, because of compassion. Meron po tayo isang kapatid, si Atty. Yvette. Ang sabi niya sa akin, Bishop, ginamit ko po ang pangalan ninyo at ang church natin. Ano ibig mong sabihin? Ang sinabi ko, doon sa isang pamilya, wala po silang tirahan, kundi natutulog lang po sila sa lupa. Meron lang po silang sako, doon sila natutulog. O ngayon, nagpagawa po ako ng kanila pong matitirhan, bubong at sa kanilang sahig at papag. Hindi na po sako ang dingding po nila, nalagyan po namin ng plywood. At praise God po, sobra po sila nagpapasalamat. Sabi ko, ba't mo ginamit ang pangalan ng church? Gusto ko po maluwalhati si Lord doon sa ibinigay ko pong yon. Grabe. Alam nyo, yan ang reason kung bakit ang J1 Church, mayroon po tayong medical group, marami tayong mga doctors, twice a month tayo dati na nag-mission. Tumutulong po tayo. Mayroon po tayong jail ministries. Tapos, maski nasa bundok, nangangarap tayo ng mabuting balita sapagkat kailangan nila marinig ang salita ng Diyos dahil unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Compassion. So mga kapatid, kailangan po natin ito kung totoong si Lord ang nasa puso natin. Ngayon, bakit kayo in-invite ng mga friends niyo? Ba't kayo nandito? Because they were moved with compassion. You need to hear the Word of God.
kailan nyo marinig ang salita ng Diyos. Kaya nga, sabi nga ng Bible, doon sa Matthew chapter 9, verse 36 to 38, Jesus was moved with compassion for them because they were distressed and scattered and sheep having no shepherd. Sila po yung mga tao na confused sila, helpless, like sheep without a shepherd. He said to his disciples, "The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the great harvest. Ask Him to send more workers into His field." Anong tinutukoy po niya dito? Nakikita ng Lord ang napakarami mga tao, walang relasyon sa Diyos, walang umaabot sa kanila. Kaya sabi niya, mag-pray kayo na magpadala ang Lord of Harvest ng shepherd, nang sa gayon marami ang makakilala sa Panginoon. Yun ang tinutukoy po niya. Lalo na pa sa panahong ito ng pandemic, ang mga tao sa Diyos na lang umaasa, ngunit hanggang Diyos ko na lang. Hindi nila alam kung paano tunay na lumapit sa Diyos. That's why, pray for the Lord of Harvest. Nang sa gayon, maraming maabot ng salita ng Diyos ang mga tao. Ang pinopoint ngayon dito ng Lord, ikaw at ako. Let's work together. Let us preach the Word of God. I-share natin sa mga unbeliever ang salita ng Diyos. Sila po'y mga tupang ligaw na nangangailangan ng kaligtasan. At iyan ang mission mo at mission ko na mayroong tunay na habag sa puso. Preach the Word. Share the Word. Sabi nga ng Bible doon sa Mark chapter 8, verse 36 and 37. Anong mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong kayamanan ng sanlibutan, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Pasin niyo pa, and what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? Now, mayaman at mahirap na walang relasyon sa Diyos, impyerno ang kanila pong pupuntahan. That's why, tungkulin mo, tungkulin ko na sila ay bahaginan nang sa gayon marinig nila ang tamang paraan ng pamumuhay at paglapit sa Diyos. So this is my heart's desire. Lahat po tayo maglingkod sa ating pong Panginoon. Ibahagi natin ang salita ng Diyos. Come on, let us reach out more souls. They need God. They need God. Move with compassion. May kausap pa ba ako dito? Patunayan mo na mayroon kang mahabaging puso. At ang sinasabi ko ngayon, ang tao ay nangangailangan ng Diyos. Ibahagi mo ang natutunan mo ngayon. I-share mo ang mabuting balita. Mayroon kang habag. Kaibigan mo, mahal mo sa buhay, maski hindi mo kilala. Preach the Word of God. Hindi po ako marunong, Bishop. Kaya. Hindi nga ho. Kaya. Hindi ako marunong magsalita. Ba't ka nagsasalita? Hanggat ikaw ay may tinig, gagamitin kang instrumento ng ating Diyos na buhay. Say hallelujah! Sinong gustong magpagamit kay Lord? Yes! Sa totoo lang, useless ang buhay na hindi nagagamit ng Diyos. Sabi ko nga, ano man ang ganda ng sisidlan mo, ano man ang ganda ng sasakyan mo, ano man ang ganda ng gamit na yan, kung hindi mo naman yan gagamitin, pang-display lang yan, useless yan. Meron kang ang ginto at
Ano yan? Malaginto o salaginto? Malagintong sisitlan. Hindi mo naman gagamitin. Useless. Pan-display? Useless. Come on, gamitin mo. Ang dami mo nga alahas, hindi mo naman ginagamit. Sino gumagamit? Aparador. Diba? Natatakot kasi ako, Bishop, para baka ako'y, di wag kang bumili. Tama ba? By the way, hindi ko masama na gumamit kayo ng mamahaling gamit. Gamitin mo lang. Para nakasimangot na ko kayo Palibasa hindi ko nakikita ang mga bibig ninyo. Okay, balik tayo ngayon sa compassion. Kaya ano ngayon ang dapat mong gawin? Praise God. We have to apply this. In order to experience the true essence of compassion, as Christian, we must, number one, obey the gospel of Christ. Sundin mo ang turo ng ating pong Panginoon Jesus. Anong utos niya? Go and make disciples. Pag sinabing go and make disciples, maghahakay ka ng kaluluwa, i-guide mo siya para kay Lord, alagaan mo yung mabuti, hanggang yan ay lumago sa kanyang pananampalataya, at siya rin ay mag-aakay ng iba. Go and make disciples. Dahil kapag ikaw ay disciples, ibig sabihin, you are the followers of Christ, Christ is your Savior, you are saved, that's why you cannot afford not to share the salvation that you received from Him. Kaya ang taong ligtas ay nagiging instrumento ng kaligtasan ng iba. Ulitin natin yun ang taong ligtas, nagiging instrumento ng kaligtasan ng iba. Ako po, ang instrumentong ginamit ng Diyos sa akin, kaya po ako na born again, yung aking pong kasama sa trabaho. Doon ako'y dating nagtatrabaho pa. At hindi ko siya malilimutan sapagkat through her life, I got saved. Maglingkod po tayo. So, obey the gospel of Christ. And what gospel is that? Go and preach the good news. Mark chapter 16, verse 15 up to 16. Ang sabi niya, go and preach the good news. They that believe it and baptize shall be saved, and they that believe not shall be damned. And this sign shall follow them that believe, that in my name they shall cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpent. If they drink any deadly poison, it will not hurt them. And they will lay their hands on the sick, and the sick shall recover. Move with compassion, obey the gospel of Christ. Number 2, let us not love with words or tongue, but with action and in truth. Pwede bang basahin natin? Go. But with action and in truth. Sabi ng 1 John chapter 3, verse 18 o verse 19. Ang sinasabi niya dyan sa kanyang salita, basa, their children. Yes. Let us show the truth by our action. Let's not merely say that we love each other. Let us show the truth by our action. Yan ang compassionate. Sundin mo ang utos ni Lord, at ang pangalawa, kailangan mong isagawa. Naniniwala po ako na pwede lamang pong magsagawa ng mga may aksyon yung mga taong nabubuhay sa katotohanan at meron pong compassion sa kanilang mga puso. Show the truth by your action. Hindi lamang mahal mo. Dahil ang sabi ng Bible sa verse 19, yung kasunod po dyan na verse hanggang 20, if you say, 1 John chapter 4, verse 19 and 20, if you say you love the person, tama ba yun? No, sabi niya doon, if you love God, but you hate your brothers, you are a liar. How can you say you love God whom you cannot see,
where the one you can say you cannot love. Paano masabi mahal mo ang Diyos kung yung taong nakikita mo hindi mo kayang mahalin, yung pa kayang hindi mo nakikita ang Diyos ang iyong mamahalin? Number 3, desire to show true compassion by touching the lives of those who are in needs. Yan, dyan na po ako magwawakas. Desire to show true compassion by touching the lives of those who are in needs. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Luke chapter 10, verse 33. Magwawakas po ako dito sa istoryang ito. Ito po isa pong Samaritano, the Good Samaritan. Mayroon pong ginulpe, sinaksak, sinugatan, iniwanan na nakahandusay na. Ang nangyari, may businessman na nakakita, biglang nag-iba ng landas. Hindi tumulong. Dumating naman yung pare. Nakita nung pare, biglang tumakbo din. Hindi siya tumulong. Meron po isang Samaritano, nung nakita niya yon, kinuha po niya. Dinala niya ngayon ito sa pagamutan. At pinagamot. Binuhusan ito ng langis at ng anumang mga gamot, tapos pinagamot pa. At ang sabi niya ay ganito, ito ang pera, kung kulang yan, babalik ako para bayaran kita. Gamutin mo lang siya ng maayos. Alam niyo mga minamahal, ito po yun eh. Then a despised Samaritan came along, and when he saw the man, he felt compassion for him. Alam niyo ba na gumaling yung tao pong yun? Because of this compassionate Samaritan? Ang compassionate heart ay meron po itong naidudulot na kagalingan, tagumpay, kalusugan, maging kagalakan sa isang taong natutulungan. Move with compassion. Serve God with gladness. Naniniwala po ako na ikaw yon. Isa kang gagamitin ng Lord to glorify His name. Praise God. As I close, check your heart. I will use the word check your heart. Meron ka bang pagsunod kay Lord? Do you obey the gospel of the Lord? Meron ka bang compassionate heart? May pagmamahal ka ba sa tao? Ang pagmamahal mo sa tao ay ang pagmamahal mo sa Diyos. Ang pag-share mo ng Word of God, ang siya naman pagmamahal mo sa Diyos sapagkat sumunod ka sa kanyang mga alituntunin. Kaya, how many tears are being shed today for millions who never know the compassionate Christ? Nagkakaroon ng gera. Nag-aaway ang bawat mga bansa dahil sa kawalan ng habag sa isa't isa. Dumadami ang drug user dahil wala pong habag sila sa kanilang mga sarili at sa kanila pong kapwa. Marami pong namamatay dahil sa kasakiman, pangsarili. Kinukuha nila ang kanilang hindi pinagpaguran. Lahat ng ito ay gawa ng mga taong sakim at walang habag sa kapwa. But for you and me, who are in Christ Jesus, it is your responsibility to demonstrate that compassion heart of God. You are loved by the Lord. Kaya, please, let us serve the Lord with gladness. Huwag po kayong manghihina. Bagkos, sa mga panahong ito ng pandemya, ito pa yung panahon na iaabot natin ating pong kamay sa ating pong kapwa. At hayaan mo din na higit sa lahat, makilala nila si Jesus sa pamamagitan ng buhay mo.
Serve God with gladness, with compassion. Tumayo po tayong lahat. Sinong in love kay Lord? Sige, sabihin natin sa Kanya na mahal natin siya. Let us sing that song. I just want to say, I love you, Lord. Come on, declare your love right now. I just want to say, I love you. I just want to say, I thank you, Lord, for all the things that you've done in my life. Here I am, and I will serve you more. Lord, I offer you my life. I am willing, Lord, to do your will. I give it all to you, my Lord, my King. Here I am, I will follow you. Come on, sing it. Here I am, use me for your glory. Here I am, I will praise your name. Here I am, I will do what you want me to do. Because my life is yours, I'm for you alone. Open your mouth, sing this song from the bottom of your heart. I just want to say I love you, Lord. Demonstrate your love right now. Open your mouth, say it. I just want to say I love you. I just want to say I love you. I just want to say I thank you, Lord, for all the things that you have done in my life. Here I am, I will serve you, Lord. Lord, I offer you my life. I am willing, Lord, to do your will. I give it all to you, my Lord, my King. Here I am, I will follow you.
Tandaan mo, because of His compassion, bagamat isa kang makasalanan, ang taong makasalanan, kinahabagan ng Diyos. He gave His life on the cross of Calvary. He died para lamang iligtas ka at iligtas ako. Now, ang lagi niyang sinasabi sa Amang sumasalangit, Father, not my will, but let your will be done. Ikaw na susunod ngayon sa Panginoon. Sabi mo din sa Kanya yon, Lord, not my will, but let your will be done. Not my will, but let your will be done. Use me, Lord, for your glory alone. Kaya ikaw na in love kay Lord, tatandaan mo, dito sa lupa, ang pagpapadama ng pag-ibig sa ating pong kapwa habang nabubuhay ka. At dito rin sa lupa, naglilingkod ka sa Diyos at ang gantimpala ay doon sa Kanyang kaharian. Habang ikaw ay may hininga, ano man ang negosyo mayroon ka, trabaho mayroon ka, hindi yan ang magiging hadlang para hindi ka makapaglingkod kay Lord. Move with compassion. Reach out other people. Your friends, your loved ones. They need you. They need us. Move with compassion. Pray for people. Share the Word of God. Sabi mo sa Kanya, as your commitment, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. At sabi mo sa Kanya ngayon, here I am, use me for your glory. Here I am. Here I am, I will praise your name. Here I am, I will do what you want me to do. Because my life is yours, I'm for you alone. Lift up your hands right now. Sabi mo sa Kanya, here I am. Here I am, use me for your glory. Here I am, I will praise your name. Here I am, I will do what you want me to do. Because my life is yours, I'm for you alone. Because my life is yours, I'm for you alone. Habang kayo nakayugot nakapikit, yumuko tayo sandali at pumikit. Ibigay niyong buhay niyo sa Panginoon. I want you to know that you are being loved by God so dearly. Sobra. Give your life to the Lord. Say this prayer. Lord, my life is yours. Patawarin niyo po ako sa lahat kong kasalanan sa inyo, sa aking mga pagkukulang sa inyo, maging sa aking pong kapwa. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Linisin niyo po ang puso ko ng iyong banal na dugo. Mga kasalanan ko, kung may kayabangan man, kapalaluan, Panginoon, kadamutan sa kapwa, Lord, patawarin niyo po ako. Kawalan ng habag sa aking kapwa,
Lord, patawarin niyo po ako. Sa oras na ito, ikaw ang masunod sa buhay ko. Mula sa araw na ito, gamitin mo po ako para sa iyong kapurihan. Manahang kang lubos sa puso ko bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po. Use me for your glory alone. I love you, Jesus. Manatili kayo nakayukot na kapikit ako na lang mananalangin. Narinig mo, Diyos, ang iyong mga anak. Ngayon, I pray, i-bless niyo po ang dalangin ng kanilang mga puso. Sige, kung mayroon ka pang gustong sabihin kay Lord, sabihin mo that you're going to serve Him, that you're going to bring your friends to the Lord, that you're going to bring your loved ones to the Lord, na hindi ka papayag na hindi sila mabuborn again. Come on. Sabihin mo yun kay Lord, Lord, use me for your glory. Ipag-pray mo ngayon yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo. Lahat ng inilalagay ng Diyos sa isip mo ngayon, nababahaginan mo ng salita ng Diyos, iyong i-evangelize. Sige, you pray for those people right now. Oh, sabay dalangin ko naman, pasaganahin ng Lord ang buhay ninyo, na patuloy niyo maabot ang marami. Yes, pagpalain ng Lord ang mga negosyo ninyo, payamanin kayo ng Diyos ng gusto, para lalo kayong may lakas na tumulong sa iba at sa gawain ng Panginoon. At hinihiling ko naman, Lord, palusugin ninyo ang pangangatawan ng iyong mga anak. Walang magkakasakit, O God. And God, mananatiling malulusog ang pangangatawan. Salamat po sa iyong mga kamay na andukop ang buhay ng lahat ng iyong mga anak. Padaluyin, O Diyos, ang kagalakan, pawiin ang kalungkutan, mapuno ang iyong mga anak ng ibayong kagalakan sa buhay. Salamat po, Diyos. Pinagpala mo ang lahat ng mga anak mo sa araw na ito with that compassionate heart. You are super blessed people. Today, I declare you are super blessed in Jesus' name. Everybody say Amen. And Amen. And Amen. Bago kayo umupo, lahat ng friends ninyo, dalhin nyo kay Lord. God will give you the wisdom and energy to reach them out. Ang bilis ngayon mag-share. You have text messages. You can easily send messages to them. You can invite them. Even sa inyong mga tahanan. Somewhere kung saan nyo sila madadala para kay Lord. Mababahagi ng salita ng Diyos. And I am telling these things to you. God will give you a great reward. Bakit great reward? Anong sabi niya muli doon sa Mark chapter 8 verse 36? Anong mapapala na isang tao makamtan man niyang buong sanlibutan? Ibig sabihin buong kayamanan. Kung ang kaisa sa niyang kaluluwa ay mapapamak sa impyerno. So that means to say, hindi pwedeng tumbasan ng anumang bilyon at trilyon at kayamanan ng mundo ang halaga ng isang kaluluwa. Kaya ang sabi niya sa verse 7, is anything worth more than your soul? Lahat ay mawawala. Pero ang kaluluwa, mananatili ito. Kung ito'y sa langit, buhay na walang hanggan. Kung sa impyerno naman, kapahamakan walang hanggan. Kaya, kung may nadala ka namang kaluluwa para kay Lord, lalo kang pagpapalain ng Diyos. Woo! Hallelujah!
You are super blessed.